Audrey Whitman. Lagi tayong nakalaang magkadugtong magpakailanman. Ipinagbili ako sa Red Light District. Bakit ako nandito? Tapos ka na? Kung tapos ka na at wala nang iba, ako na ang mauuna. Sandali. Ano? Hindi ka pa ba nasiyahan? Isang taon na ang nakalipas. Na-diagnose ako ng bipolar disorder. Tuwing may manic episode ako, sobrang tindi ng nararamdaman ko. Nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko. Hanggang sa maramdaman ko ang napakalakas na pagnanasang sirain ng mga bagay. Kaya, itinutok ko ang atensyon ko sa isang lalaki na 2 taon ang junior sa akin sa eskwelahan, Blake. Alam kong kapos siya sa pera, kaya ako ang unang lumapit sa kanya. Basta't handa kang makipag-usap sa akin, sa bawat pagkakataon, makakakuha ka ng 100,000. Sige. Pagkatapos noon, tuwing may manic episode ako, pinapapunta ko siya sa bahay namin sa Oak Ridge Estates. Ginagamit ko ang lahat ng paraan para saktan siya. Tanging kapag nakikita ko siyang nasisira na, saka lang ako nasisiyahan at gumagaling ang mga sintomas ko ng mania. Nagpatuloy yun ng 3 taon hanggang sa siya ay kinilala ng pamilya Mercer. Nabaon sa utang ang pamilya Whitman, na aksidente ang tatay ko. Sunod-sunod ang mga nangyari. Lubog sa utang, ipinagbili ako sa Red Light District sa Northgate. Sa subastang yon, kala ko mamamatay ako roon. Pero sa huli, si Blake ang bumili sa akin. Ginawa niya sa akin ang mga ginawa ko sa kanya magdamag, nang hindi ko nakaya, at nawalan ng malay. Ko ay muling ipinanganak. Sa loob ng 2 taon, siya ay kikilalanin ng pamilya Mercer bilang rising star, at dahil sa ginawa ko sa kanya, magkakagalit siya sa akin. Hindi ko na siya pwedeng tratuhin ng ganoon, paumanhin. Hindi mo na kailangang bumalik pa rito. Bakit? Sawa ka na ba sa akin ngayon? Hindi. Ano ba ang dahilan? O kaya naman, may nakita ka na bang mas madaling turuan? Nag-aalala siya na hindi na siya makakapag-ipon sa akin. Kailangan na kailangan niya ng pera ngayon eh. Walang tigil siyang nagtatrabaho para mabayaran ang utang ng kanyang mga ampon. Pero hindi pa rin sapat. Hindi rin yon. $200,000. Ngayong pagkakataon, ang galing mo. Ang sobra, sa susunod na lang natin bilangin. Hindi na kailangan. Pambayad na yung sobra sa mga gastos sa pagpapagamot, ang mga peklat sa katawan mo. Dapat talagang magpatingin ka sa ospital. Hindi na kailangan yan. Kung wala nang iba, aalis na ako. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad niya ako sa mga nagawa ko noon? Nag-away kayo ni Blake? Hindi kami nag-away. Walang nakakaalam kung ano talaga ang relasyon namin ni Blake. Akala lang ng lahat na magkasintahan kami. Gusto mo ng milk tea? Bibili ako. Mas mahalaga pa sa'yo ang pera kaysa sa buhay mo, ha? Wala ka ng pera? Sigilan nyo.
Magkano ba ang utang niya sa inyo? Ako ang magbabayad para sa kanya. 10 milyon ang utang niya sa amin. Sasama ako sa inyo sa bangko ngayon para mag-transfer. Pero kailangan ninyong magsulat ng kasulatan pagkatapos na hindi nyo na siya gagambalain. Gusto mo bang ma-flag kami ng bangko? Mag-transfer ka muna ng 500,000, tapos magpadala ka ng 500,000 araw-araw hanggang sa mabayaran lahat. Na-transfer na. Tara na. Hoy, 911 ba ito? Loko-loko ang tatay mo at ikaw naman ay isang maliit na siraulo. Pinatay ng tatay niya ang nanay niya kahit ang pamilya Sutton ay ayaw sa kanya. Kamukha niya ang tatay niya. Tiyak na makakasakit siya ng ibabalang araw. Ang mga pamilyang tulad ng pamilya Mercer, hindi kailangan ang tatay mo o ng isang tulad mo bilang bahid. Umalis ka rito. Sumama tayo sa batang ito. Dahil sa pag-ampun ko sa'yo, gago ka. Napakasama ng swerte ko sa sugal. Ano bang kasalanan ng bata? Kung hindi ka adik sa sugal, hindi tayo magkakautang ng ganito karami. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Sinabi ko sa'yo na huwag siyang ampunin, pero ipinilit mo. Gusto mo bang magpakamatay? Kung mamamatay ka sa lugar na pinagtatambayan ko, malas yun para sa akin. Noong ako'y nasa yugto ng depresyon, hindi ko sinubukang magpakamatay. Ikaw ay isang normal na tao. Bakit mo gustong mamatay? Yugto ng depresyon? Handa na ang sinangag. Ang buhay ay napakaganda. Huwag kang sisuko ng basta-basta. Kailangan mong maniwala na may isang tao sa labas na magmamahal sa'yo. Dahil sa'yo, buhay pa rin ako ngayon. Gising ka na. Anong ginagawa mo? Sabi ng doktor. Kailangan mong manatili sa ospital para maobserbahan. Kung nag-aalala ka sa mga bayarin sa ospital, ako na ang nagbayad para sa iyo. Tungkol sa nangyari na inatake ka, i-report ko na iyon sa pulis. Salamat. Ituturing ko ang mga bayarin sa ospital bilang utang ko sa iyo. Babalikan kita. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Anong problema mo? Ako ka. Dapat mong sundin ang sinasabi ko. Depressive episode? Inaatake ako. Umalis ka na. Mas mabuti kung mag-isa muna ako. Kukuha ako ng doktor para sa iyo. Hintayin mo ako dito ha. Babalik agad ako. Huwag kang umalis. Binibining Whitman, maaari bang magtanong, kailan ang pinakahuli mong episode? Kagabi, Madalas bang nangyayari ang mga episode nitong huli? meron din ako noong Huwebes ng gabi. Manic episodes ba yon? Depressive episode ang kagabi. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo hinarap ang mga kamakailang manic at depressive episodes? Ayaw mong pag-usapan iyon? Ayos lang iyon. Nagtatanong lang ako ng pasimple. Pero para sa mga susunod na tanong, kailangan mong seryosong sagutin. At totoo.
Anak, narinig ko pumunta ka kay Dr. Mark Riley ngayon. Sa nakaraang taon, lubhang lumala ang sakit ko na kailangan mo akong ikulong sa bahay. Kahit noon, nang may nangyari sa pamilya Whitman, hindi mo pa rin sinabi sa akin. Gusto mong bilhan ako ng cake para sa aking kaarawan, pero bigla kang namatay sa aksidente sa sasakyan. Anak, ano ang sinabi ni Dr. Mark Riley tungkol sa iyong sakit? Sabi ng doktor, tiyak nagagaling ito. Mabuti naman, may libre akong oras ngayon at ginawa ko ang iyong mga paboritong pagkain. Tikman mo. Sa buhay na ito, kahit anuman ang mangyari, kailangan kong malaman ang tunay na dahilan sa pagkalugi ng pamilya Whitman at panatilihing buhay si Itay. Kung kaya ko, gusto ko ring tulungan si Blake na nakakulong din sa parehong gulo. Blake, kapag naaprubahan na ang proposal na ito at nakuha na natin ang investment, mababayaran mo na ang mga utang mo at hindi mo na kailangang magtiis na makasama pa si Audrey. Blake, namiss kita. Pwede bang palitan mo ako sa shift ko ngayong gabi? Alas 11 na. Alas 11 na ng gabi. Huwag mong sabihing si Audrey na naman ang tumatawag sa'yo. Pasensya na. Uminom na ako ng gamot ko at ang dami kong nasirang gamit. Akala ko talaga, kaya kong kontrolin ang nararamdaman ko. Uminom ka ba? Konti lang. Akala ko kung malalasing ako at makatulog, mas hindi masasaktan. Para hindi ko na kailangang ipunta ka rito. Uminom ka habang may episode ka. Alam mo ba, napakadelikado ng paghahalo ng gamot at alak? Sinigawan mo ba talaga ako? Hindi. Sa susunod, huwag mong kalimutang magsuot ng sapatos. Hindi kita papayagang utusan ako. Anong ginagawa mo? Nagwawala yung laruan, kaya kailangan itong disiplinahin. Ganito, tama ba? Masakit ba? Ngayon naman? Oh. Huwag kang gagalaw. Hoy, huwag kang gumalaw. Bakit ko ba siya pinapunta ulit dito? Gising ka na. Pasensya na. Sobrang dami kong nainom kagabi. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Nakikita kitang ganito. Huwag mo sabihing may mas malala pa akong nagawa kagabi. Pwede bang hubarin mo ang iyong shirt? Nagkaroon ka na naman ng episode. Tingnan mo ang mga sugat na ito. Hayaan mong lagyan kita ng ointment.
Ito ay ointment na pampawala ng peklat. Epektibo talaga ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang katawan nang gising talaga ako. Blake, dapat kaya nating subukan ng ibang paraan ng pagsasama? Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung maging magkaibigan tayo? Gusto mong tapusin ang meron tayo? Hindi naman ganoon. Audrey, akala mo ba ako'y isang tao na maaari mo lamang tawagan kapag gusto mo at itatapon kapag tapos ka na? Kapag ayaw mo na sa akin, maitutulak mo na lang ako ng basta-basta. Hindi ko naman naisip yan. Pero yan ba mismo ang ginagawa mo? Ayoko lang namang pilitin. Audrey? Hindi ko matanggap na maging magkaibigan lang tayo. Ayaw niya ngang maging kaibigan ko. Siguro, galit pa rin siya sa akin. Ano? Ibig mong sabihin, kasama mo si Blake noon dahil pinilit mo siya. Pero ngayon, ayaw mo nang pilitin siya. Gusto mong maging kaibigan siya. At pagkatapos, ayaw niyang tanggapin iyon. Kaya sinasabi mo na talagang kinamumuhian niya ako. Ayaw niya ngang maging kaibigan ako. Pero sa tingin ko, sa dami ng pagtitiis niya sa iyo, imposibleng kinamumuhian ka niya. Yan lang ang iniisip mo dahil hindi mo alam kung ano talaga ang pinilit mo sa kanya. Siguro, ang ibig sabihin ni Blake ay, hindi naman sa ayaw niyang maging kaibigan ka. Ayaw lang niyang maging kaibigan ka lang. Naiintindihan ko na. Gusto ka niya. Kaya naman, hindi siya sang-ayon kapag gusto mo lang maging kaibigan. Ang nararamdaman ay nabuo sa ilalim ng pressure. Imposible, di ba? Walang imposible. Audrey, kaya mo talaga iyon. Imposible, di ba? Gusto mo pa rin siya? Ang mga taong katulad nila, mga mayayamang bata, mahilig lang mangasar ng nararamdaman ng iba. Tulad ni Lina na naghanap sa iyo noon. Hindi ka ba makapili ng ibang gusto? Pumasa ang deal. Sa hapunan, pupunta tayo para pag-usapan iyon ng personal. Ang pamumuhunan ay hindi dapat maging problema ngayon. Pare, sinasabi ko sa iyo ang mahalagang bahagi dito. Kung paano kumilos si Audrey sa iyo na ganyan. Cole Bennett. Ako at si Audrey. Kusa akong pumayag na makasama siya. Anak, alam ko na hindi mo talaga gusto ang mga ganitong handaan. Mamaya, humanap ka na lang ng pwesto at kumuha ng makakain. Huwag mo akong sundan para makipag-socialize. Hindi na kailangan. Gusto ko lang makilala ang mas maraming tao kasama ka. Mga mahigit 3 taon pa, bago ang problema ng pamilyang Whitman sa nakaraang buhay. Ano man ang mangyari, hindi ko nahahayaang maulit iyon. E di sumama ka sa akin. Ginoong Whitman, may naghahanap sa inyo. Anak, may aasikasuhin ako. Maghintay ka muna rito. Binibining Whitman, matagal na tayong hindi nagkita. At sino ka? Hindi mo ako kilala, pero nakita na kita sa cellphone ni Blake. Noong sinusubukan niyang makakuha ng puhunan at nakipagtalik sa akin. Kaya, Binibining Whitman, sa aming grupo, konti lang ang mga patakaran. Pwedeng palitan ang mga laruan. Kung ibibigay mo sa akin si Blake Mercer, makakapakilala ako sa iyo ng mas kawili-wili at masunurin pa. hindi siya laruan. Wala rin ako sa grupo ninyo. Binibining Whitman, sinasabi mo bang ayaw mong makipagpalitan? Kung hindi matutuloy ang deal, at least maghiwalay tayong maayos. Pwede pa kitang bigyan ng regalo, Binibining Whitman. Ang nangyari nung gabing iyon, na-record ko lahat sa video. Gusto mong makita? Medyo matindi. Ikaw. Naglakas loob kang manuntok sa akin? Sa tingin mo ba, kahit sinong lalaki ang kunin mo, maniniwala akong si Blake yon? Kung hindi ka naman naniniwala sa akin, bakit mo ako bigla binalang sinuntok? Sinuntok kita dahil gusto ko. Kailangan ko pa bang magbigay ng dahilan? Ikaw. Huwag mo akong gagambalain. Hindi mo ako kayang apihin. At isa pa, kung muling maglakas loob kang gumawa ng anuman kay Blake, hindi na ako magpapakabait sa'yo. Audrey, sobra-sobra ang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Hindi mo ba alam kung anong klaseng sakit ang meron ka? Anong silbi kung mahal ka ni Ginoong Whitman? Baka nga balang araw, maipahamak mo ang buong Whitman Group? Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo muna yung bipolar disorder mo bago pa lumala. Huwag kang maging pabigat sa iba. Tumahimik ka.
Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ginoong Whitman, nagkamali lang ako ng salita sa pagkataranta. Nagkamali lang ng salita? Dahil nagkamali ka lang ng salita, pwede mo nang insultuhin ang anak ko? Tawagin mo si James Watson. Gusto kong makita kung paano siya magturo ng tao. Ginoong Whitman, pwede akong humingi ng tawad kay Binibining Whitman. Sinuntok din naman niya ako. Tapusin na natin dito. Ayos na. Hindi ayos. Ginoong Whitman, kakabalik lang ni Lina sa pamilyang Watson. Marami pa siyang hindi alam na patakaran. Mula ngayon, hindi na namin siya papayagang sumali sa mga ganitong okasyon. Ang pamilyang Watson ang magbabayad kay Binibining Whitman. Pakiusap, gawin mo na lang itong pabor para sa akin at kalimutan na natin ito. Si, tapusin na natin dito. Simula ngayon, papahintuin ko ang pinuno ng pamilya sa lahat ng posisyon mo sa Watson Corporation. Hindi ka na pwedeng gumamit ng anumang resources ng pamilyang Watson para sa kahit ano. Kung muling magkagulo ka, hindi ka natutulungan ng pamilyang Watson. Bakit? Ilang salita lang naman ang sinabi ko tungkol kay Audrey. Dahil nakialam ka sa taong hindi mo dapat ginagambala. Huwag kang gagalaw. Ikaw pala. Miss Whitman, talagang hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Tumawag ka pa talaga ng pulis. Dahil sa'yo, hinahanap na kami ng pulis. Kung pera ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Ayaw ko ng pera mo. Ang gusto ko lang, gawin mo ang isang bagay para sa akin. Kung papayag ka, hindi ko na isusumbat sa'yo ang pagtawag mo ng pulis. Ano yon? Layuan mo si Blake. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya kailanman. Kung magagawa mo yan, papatawarin ko na ang lahat na utang sa akin ni Blake. Bakit? May problema ka ba sa kanya? Napakaraming ulit na akong nabuhay sa kwentong ito. Ayaw kong maniwala na hindi ko kayo mapaghiwalay. Hindi yon importante. Tandaan mo lang ang sinabi ko. Kung hindi, sa susunod na pagpapakita ko, nasa kwarto muna ko habang tulog ka. Si, payag ako. Malis na tayo. May security check sa bawat pasukan para sa banquet. Wala nga siyang identity na nakafile. Paano siya nakapasok? Anong ginagawa mo dito? Naghihintay sa'yo. Naghihintay sa akin? Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Hayaan mo na. Na magpatuloy lang ang lahat gaya ng dati. Anong sinabi mo? Nagsisimula pa lang ako ng negosyo ngayon at kulang pa rin ako sa pera. Kaya, ate, pwedeng tuloy ko pa ring tustusan ang libangan mo gaya ng dati. Desisyon ko na to. Sa buhay kong ito, hindi ko na muling pipilitin si Blake na gawin ang mga bagay na yon. Ayaw ko. Hindi mo na ba gusto ang mukha o katawan ko? Gusto mo bang guluhin kita? Ang pakiramdam na yon malamang hindi masyadong kaaya-aya, di ba? Kailangan kita. Tang pera mo. Pero gusto kong taasan ang pusta. Hindi lang ang itaas ng katawan mo ang gagalawin ko. Guguluhin ko ang iyong. 200,000 bawat beses. Ano sa tingin mo? Ang itaas ng katawan niya ang pinakamataas na kaya niyang tiisin para lang sa pera. Talagang magpapaurong to sa kanya. Makikipag-ugnayan ulit ako sa'yo. Paano siya pumayag? Napaglaruan ko siya. May pumalit ba sa isip niya? O ano? Ayaw ni Blake maging kaibigan mo. Siguro gusto ka niya. Kaya, nung sinabi mong gusto mong maging magkaibigan, syempre, hindi siya pumayag. Hoy, Blake! Huwag mo siyang tawagan. Oy! May nangyari talaga. Sabi ni Cole,
May side job dito si Blake. Sa lugar na ganito? Wow, hoy, nene, unang beses mo sa bar? Bakit ganyan ang suot mo? Gusto mong ipasyal kita? HMM? Nasaan si Blake? Ha, kung gusto mo, ate, tatawagin ko si Blake ngayon din. Huwag kang gagalaw. Manatili ka diyan. Ang nasa likod mo, kung hindi siya natatakot sa pamilyang Whitman. Magdala ka pa ng tao at subukan mo ang swerte mo. Ha, si Binibining Whitman pala. Ikaw. Tigilan mo yan. Tinatanong ko kung nasaan si Blake. Loko-loko ang tatay mo, at ikaw naman ay isang maliit na siraulo. Ang mga pamilyang tulad ng Mercer, hindi kailangan ang tatay mo o ang dungis na tulad mo. Blake. Blake. Blake? Ang pasyente ay tinurukan ng isang tiyak na dami ng aphrodisiac. Kailangan ng gamot para kontrahin ito. May mga maliliit na sugat na natira, pero hindi ito seryoso. Salamat, Doktor. Inumin mo muna ang gamot mo. Masakit, ayaw kong inumin. Ayaw mong inumin? Sinabi mo na kakausap mo ako sa susunod. Eksakto kung kailan ba yon? Ha? Paano kung magtakda tayo ng mas tiyak na oras? Paano kung isang beses sa isang linggo? Kaya mula ngayon, darating ako isang beses tuwing weekend. Ano ba ang pinag-agrihan ko? Miss Whitman, nangako ka, kaya dapat mong tuparin. Hindi ka nag-aatras, di ba? Kung ganon, huwag kang umiyak pagdating ng oras. Ipagpaliban natin ng weekend. Magpagaling ka muna. Tapos, titingnan natin. Nag-set up ako ng bagong kwarto. Handa ka na ba? Ito ang aking art studio para sa pag-aaral. Hindi ito prop room. Art studio talaga ito. Ano sa tingin mo? Ang ganda, di ba? Mayroon akong gustong pag-usapan sa iyo. Ano yon? Gusto kitang maging figure drawing model ko. Gumaling na ang aking kalusugan. Ayokong itrato ka tulad ng dati. Kaya gusto kitang maging model ko. Pareho pa rin ang usapan natin dati. Isang beses, 200,000. Ano sa tingin mo? Miss Whitman, may pera ka. Siyempre naman, gusto ko. Kaya tayo ay... maghubad na. Kailangan ko bang mag-pose sa isang partikular na paraan? Nakaupo lang dito nang hindi gumagalaw. Ang ganda-ganda mo na.
Audrey, anong nangyayari sa iyo? Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Audrey, ako ito. Ako si Blake. Huwag kang matakot. Nandito ako. Huwag kang matakot. Bakit ayaw makinig sa akin ni Audrey? Bakit gusto pa rin niyang makita iyon? Ilang beses nakitang pinigilan. Bakit kayo nagpupumilit na magkasama? Sinusubukan ko lang tapusin ang trabaho ko. Para pag-isahin ang mga bida, bakit hindi nyo lang gawin ang gusto ko? Mabuti pa'y patayin ko na silang dalawa. Patayin silang lahat. Kung mamatay ang kontrabida at ang babaeng bida, Majay Gimbal ang mundong ito, at mawawala rin ang host kasabay nito. Hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Lahat ng pera at puntos na pinaghirapan mong kolektahin sa lahat ng pagsubok na iyon ay mawawala rin. Kung ganoon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Audrey, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ako naglagay ng kamera sa pulang silid. Paano nakuha ang mga litratong ito? Sabihin mo, ikinulong mo ba ang taong iyon para gawin ito? Oh. Ikaw. Gusto mo bang baliwain ako? Lolo, alam kong kasalanan ko ito. Naiintindihan ko na ngayon kung gaano ito kalala. Art model ko na siya ngayon, at professional lang ang relasyon namin. Kung ganoon, bayaran mo siya ng isang malaking halaga ngayon din. Kasama na ang lahat ng kompensasyong ipinangako mo dati. At mula ngayon, huwag mo na siyang kontakin. Mahirap ang buhay ni Blake nitong mga nakaraang taon. Paulit-ulit ang masasamang nangyayari sa kanya. Hindi ko pwedeng manood lang at walang gawin. Hindi ko talaga magagawa iyon. Ikaw, dapat kitang paluin para magkaroon ka ng sentido komon. Ama, kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng saktan si Audrey. Hindi ko pa siya nahahawakan. Nakisali ka na agad. Ang nakakahiyang gulo na ito, dahil iyan sa sobrang pagpapalaki mo sa kanya. Ang mga kabataan ngayon marunong magsaya. Ikaw, maging seryoso ka naman minsan. Ama, baka naman gusto talaga ng binatang iyon kung paano itinatrato siya ni Audrey. Paano mo masasabi yan bilang ama niya? Mula ngayon, nasa bahay ka lang buong araw. Maliban na lang kung sabihin ko, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Naririnig mo ba ako? Lolo, gusto talagang ikulong ako ni Lolo. Pupunta ako sa Prosper City para sa isang business trip bukas. Makakabalik ako sa loob ng 2 araw. Babalik ako bago mag-weekend. Baka nga, pero ako, baka hindi. Hello? Cole? Audrey, may nakasalubong si Blake na mga maniningil ng utang sa Prosper City. May nangyari. Ano? May mahalagang aayusin ako ngayon. Kailangan kong lumabas sandali. Pasensya na, miss. Sabi po ng amo, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Pwede bang pumunta muna ako sa CR? Miss, sasamahan kita. Hello, ang numerong tinawagan mo ay naka-power off. Nahanap mo na? Doon. Wala dito. Hanapin pa. Sige, sige. Blake, paano ka nasugatan? Blake, huwag kang matulog. Blake, nandyan pa sila sa labas. Blake, magtiis ka pa ng konti, matatapos din ito. Ha? Magtiis ka lang pa ng konti. Nahanap na namin siya. Nandito siya. Nasugatan siya. Ito si Miss Whitman ng pamilyang Whitman, si Audrey. Noon, nagkasundo ang ating mga pamilya. Kayo ay nakatakda. Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman siya. Nasasaktan ka. Huwag kang gagalaw.
Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Bakit ka nandito? Ako, Bakit ka pumunta sa Prosper City? tumawag si Cole sa akin. Sabi niya nasaktan ka. So nag-aalala ka pala sa akin. So nag-aalala ka pala sa akin. Gusto kong marinig ang sagot mo. Nag-alala ako. Anong ikinabahala mo? Bakit ko siya aalalahanin? Dahil ba sa nararamdaman kong pagkakasala? Malinaw na naisip ko na yon. Dapat na ayos na natin ang lahat. Pero parang, sa tuwing, hinihila niya ulit ako pabalik. Huwag ka nang magtanong. Kasalanan ko. Huwag kang umiyak. Hindi na ako magtatanong. Okay? Mukhang itinakda na mahulog sa mga kamay mo. Master, ako ito. Okay na ako ngayon. Alam ko, okay lang. Hindi mo kailangang pahirapan ng sobra ang sitwasyon para sa kanya dahil sa akin. May espesyal na trabaho akong kailangang gawin. Kung may mangyari man, isipin mo na lang na hindi nangyari ang mga nangyari noon. At hindi mo na kailangang sabihin kay Audrey ang mga yon tungkol naman sa pamilyang Mercer at pamilyang Sutton at tungkol sa kapatid kong lalaki. Kailangan ko pa ring ipagkatiwala sa iyo na ayusin ang mga ito. Salamat sa paghatid sa akin pabalik ng lungsod. Sino ang tinatawag mong tito? Huwag kang mag-imbento ng titulo. Tatay, Hindi ba sinundo ka na ng anak ko? Bakit ang gusot-gusot ng suot mo? Nakakahiya para sa anak ko na ilabas ka ng ganyan ng itsura mo. Buti na lang matangkad ka at may itsura. Siguro pasang-awa ka lang. Maganda naman ang mukha mo. Kaya pala gusto ka ng anak ko. Pero sa totoo lang, kung ikukumpara sa akin noong bata ako, medyo kulang ka pa. Sige, sige. Basta gusto ka ng anak namin, okay na rin yan. Nandiyan ka na pala. tatay, lolo. Lolo, pasensya na. Nag-alala kayong lahat dahil sa akin. Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Wala bang masakit? Kumpleto ka bang nagpa-check up? Tatay, kumpleto na ang check-up ko. Ang lolo kong laging strikto ngayon, hindi man lang ako sinermonan. Ayos lang ako, konting gasgas at pasalang. Pero si Blake, para iligtas ang anak ko, nabali ang tadyang niya. At talagang na-trauma siya. Hayaan mo na siyang magpahinga muna dito sa bahay. Bukas na lang ulit siya i-check ng doktor. Talagang pinag-aalala mo kami. Anak, mukhang strikto ang lolo mo, pero mabait naman talaga siya. Nang malaman niyang pumunta ka sa Prosper City, buong gabi siyang nag-alala sa'yo. Tatay, Masama ba ang pakiramdam mo? ang tunay na salarin na sumira sa pamilya ko sa nakaraang buhay, isinumpa kong ilalabas ko siya sa liwanag. Wala akong binili kamakailan. Baka may ibang nagpadala nito. Paano napunta rito ang lahat ng ito? Sino ang nagpadala? Sino ang nagpadala? Sino ang nagpadala? Hindi ko ito pwedeng mawala dito. Nasaan ang gamot ko? Gaganda ang pakiramdam ko kapag nainom na ako. Ang gamot ko, nasaan na? Audrey. Hindi ko kaya. Si Blake siya. Blake, okay lang ako. Mauna ka na. Kailangan mo ba ng tulong? Gusto ko lang talaga siyang sirain. Hindi kita pwedeng tratuhin ng ganito. Kaya ko to. Ate. Pumunta tayo sa kwarto mo. Okay lang ba yon? Sana maulit ko sa kanya. Hanga ako sa kanya. Yung ekspresyon niya kapag nasa limit na siya, ang galing. Gusto ko siyang sirain. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Huwag kang mag-atubili.
Pwede mong gawin sa akin ang gusto mo. Ate, Tigilan mo yan. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. kusa ko itong ginagawa. Audrey, huwag kang umiyak. Okay lang. Gusto ko ito. Maghilamos ka muna ng mainit na tubig. Makakagaan ng pakiramdam. Yon. Pasensya na. Masyado akong marahas sa'yo. Pero hindi mo dapat sisihin ang sarili mo para dito. So palagi na lang akong mas naguguluhan, ha? Kapag may episode ka lang, nakakapang-akit ako sa'yo. Doon lang talaga gumagana yung mga baluktot na pag-iisip. Ikaw, bakit mo hinahayaan na ganito kita tratuhin? Kasi gusto kita. So gusto mo palang masaktan? Binabawi ko. Pero sa susunod, hindi na natin dapat hahayaan na umabot sa ganito. Magta-transfer ako sa'yo ng 200,000. Ikaw na ang bahala sa mga sugat mo. Ko lang ang gusto maging aso mo. Day, bakit hindi mo pa maintindihan? Tayo ay itinakda para magkagulo magpakailanman. Gusto mong mag-invest kay Blake? Oo. Magkano pa ang kulang sa proyekto? Kaya kong sagutin ang lahat. Ikaw. Sabihin mo na lang ang gusto mo. Audrey, ang proactive mo sa pagtulong sa akin. Hindi ba't nahulog ka na sa kanya? Mahilig sa kanya? Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Pero nang malaman kong may problema siya, kusa na lang gumalaw ang katawan ko, bago pa man mag-isip ang puso ko. Gusto ko lang siyang tulungan. Sabihin na lang nating may utang na loob ako sa kanya. Ngayon, quits na tayo. Magpapasalamat ako sa ngalan ni Blake sa ngayon. Ipapadala ko sa iyo ang kontrata mamayang gabi. Basahin mo muna. At kung ayos naman ang lahat, magseset tayo ng oras para pirmahan. Huwag mong sasabihin kay Blake ang tungkol dito ngayong araw. Sabihin mo na lang na isang kaibigan mo ang mag-invest. Sige, huwag kang mag-alala. Blake, sabi ni Audrey, gusto raw niyang mag-invest sa iyo. Hoy, anak, nandito ka pala. Anong masarap na dala mo para sa akin ngayon? Pumunta sa palengke si Mrs. Grant kaninang umaga at nagluto ng chicken stew. Kahit gaano ka pa kabusi, kailangan mo pa ring alagaan ang sarili mo. Sige, anak, ang bait-bait mo talaga. Kapag nandito ka, laging may magandang balita. May malaking pagsulong na nangyari sa kumpanya natin sa isang malaking proyekto. Malaking proyekto? Oh. Ang Horizon Project pa yon? Paano mo nalaman? Syempre, sinabi sa akin ni Lolo. Nangyari ang pagkabangkarote ng Whitman Group dahil nalik ang mga pangunahing sikreto ng aming core project, ang Horizon. Pagkatapos noon, bumagsak ang stock, nag-file ng bankruptcy ang kumpanya, na aksidente ang kotse ni Dad, at nagkasakit ng malubha si Lolo. Kaya naman, kahit anong mangyari, kailangan kong pigilan na mangyari ulit ito. Umuwi ka muna, may ilang bagay pa akong kailangang tapusin dito. Tatay, paano kung gumawa tayo ng backup plan? Kung manakaw nga ang impormasyon ng kumpanya, napakalaki ng mawawala. Huwag kang mag-alala, hindi yan mangyayari. Lahat ng nagtatrabaho sa proyektong ito, matagal na nilang kasama tayo. Talagang walang paraan na tayo ay makompromiso. Hindi ba't pag-iingat lang ito?
Mas mabuti ng safe kaysa magsisi. May naisip ako. Oh, hindi masama. Nagustuhan ko. Hindi ko inaasahan. Talagang lumaki na ang ating anak. Nag-iisip ka na pala tungkol sa kumpanya ngayon. Sige, sundin natin ang mungkahi mo. Subukan natin ang misdirection. Parang familiar sa akin ang taong ito. Simula ngayon, Audrey ay opisyal nang sasali sa atin bilang bahagi ng pangunahing koponan ng Horizon Project. Magtulungan tayo para mapaunlad ang proyektong ito. Marami pa akong hindi nauunawaan, kaya sana ay gabayan ninyo ako. Kakaiba, nasaan si Supervisor Charles? Pinapunta ko siya kasama si Andy sa field para mag-inspeksyon ng site. Anak, kilalanin mo muna ang proyekto at ang koponan. Si, Hoy, Roy, mahirap na trabaho sa inyo ni Andy ang mag-research ng mag-isa dyan sa buong buwan. May kailangan pa ba kayo? Ipapadala ko mamayang gabi? Oo, sige. Hello? Audrey, dapat puntahan mo si Blake. Nasa Central General Hospital ang nanay niya ilang araw na ang nakalipas. Bigla na lang lumala ang kalagayan niya at namatay. Parang wala lang kay Blake. Akala ko handa na siya. Pero ngayon, bigla ko siyang hindi na makontak. Blake. O ito, si Audrey. Si Cole ba ang nagpadala sa'yo? Nag-aalala talaga siya sa'yo. Ikaw naman? Nandito ka lang ba dahil sinabi sa'yo ni Cole? Oh, Audrey, wala kang pakialam sa akin. lasing ka. Siguro nga. Ate, pwede bang alagaan mo pa ako ng kaunti mula ngayon? Lolo, Papa. Audrey, tamang-tama ang dating mo. May ipapaalam ako. Papa, masakit ba ang mata mo? Oo nga, medyo hindi komportable. Sinabi ko na sa'yo, kailangan mong putulin ang ugnayan mo sa lalaking yon. Aayos ko ang isang magiging asawa mo. Lolo, ayaw ko ng arranged marriage. Ikaw, Anak, hindi mo naiintindihan. May problema sa pamilya ni Blake Mercer. Ang tatay niya ay parte ng pangunahing linya ng pamilyang Mercer. Pero nagkasakit siya ilang taon na ang nakalipas. Tapos sinama niya ang asawa niya at nagpakamatay. Si Blake at ang kapatid niya ang naiwan. Pagkatapos, ang kapatid ni Blake ay tinanggap ng pamilyang Sutton. Pero si Blake ay pinalaya sa pamilyang Mercer sa loob ng 2 taon. siniyasat ko siya at napansin kong medyo kakaiba ang ugali niya. Sino ang makakapaggarantiya na hindi siya gagawa ng kalokohan tulad ng ginawa ng tatay niya? Ang alam ko lang ay ampon siya. At dahil malaki ang utang ng kanyang amang hinangaan, wala siyang magawa kundi tumulong magbayad. Pero hindi ko napagtanto na ganito kalungkot ang nakaraan niya. Kaya, hindi kita papayagang makasama si Blake. Lolo, pero may sakit din ako. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. O akala mo ba naniniwala pa rin akong may bipolar disorder ka? Kaya hindi mo maaaring mamana ang negosyo ng pamilyang Whitman at gusto mong maipag-asawa ka na agad? Para sa ikabubuti mo lang ito. Lolo, alam kong pamilya tayo. Gusto mo ang pinakamabuti para sa akin. Pero isa rin akong Whitman. Malapit nang mag-public ang Blue Horizon Initiative. Kapag na-announce na yan, malaking hakbang yan para sa Whitman Group. Gusto kong subukan. Ayaw kong umasa sa pag-aasawa para sa kinabukasan ko. Kung magagawa mong mag-public ng matagumpay ang Blue Horizon Initiative, hindi ko na itutuloy ang pag-aayos ng kasal mo. At ang kinabukasan ng Whitman Group ay mapupunta sa iyo. See ya. See you. Ang aga-aga mo namang tumawag sa akin. May problema ba? Nasa baba ako ng bahay mo.
Malamig ngayong gabi. Anong ginagawa mo dito? Gusto kitang makita. Sakim ang puso ng tao. Laging may gusto pang higit. Gusto ko lang na mas pagtuunan mo ng pansin ako. Umuwi ka na. Huli na. Matutulog na ako. Hintayin na lang kita dito. Sige, nakita mo na ako. Pwede ka nang umuwi. Maligo ka ng mainit. Huwag kang magkasakit. Tapos na. Nako, nawawala na talaga ako. Ngayon, puro na lang pantasya tungkol sa mas batang katawan ang nasa isip ko. Kung alam ko lang, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon magbihis. Audrey, huwag kang matakot. Nandito ako. Buti na lang at walang nangyari. Audrey, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Anong sinasabi mo? Hoy, Lolo, Ibigay mo ang telepono sa lalaking iyon. Ngayon din. Sino ito? Bilisan mo. Alam kong katabi mo siya. Ako. Hello, G. Whitman. Kung gusto mo talagang makasama si Audrey, bumalik ka sa pamilya Mercer, ipakita mo sa akin na seryoso ka. huwag mong pakinggan ang lolo ko. Si, ipinapangako ko sa'yo. MS, Whitman, may isang kumpanya sa ibang bansa na kaka-publish lang ng bagong tech product 10 minuto lang ang nakalipas. Halos magkapareho ang pangunahing software sa ating Horizon Initiative. Alam kong mangyayari to. Anong sabi ng project team? Kakatapos lang ng meeting nila. Naghihintay sila sa'yo. Paano kaya nangyari ito? Nasa final stage na tayo. Pupunta na ako roon ngayon din. Audrey, nakaharap ka na naman sa krisis para sa pamilyang Whitman. Hindi mo pa rin matatakasan ang kapalaran mo. Nakadestino kang lakarin ang landas na dapat mong tahakin at magtatapos kasama ang tunay na leading man, si Nicholas Sutton. Hindi ba't sabi mo secure na ang proyekto? Anong nangyayari ngayon? May kumpanyang nauna pang mag-launch sa atin. Lolo, aalamin ko ang katotohanan sa likod nito. Anong silbi ng investigasyon mo? Kahit i-relaunch mo pa ang proyekto, mukha lang itong plagiarism at pandaraya. Bukod pa riyan, ang Whitman Group ay nagsimula ng mag-promote ng isang buwan ng maaga. Ngayon, bumabagsak ang stock price natin. Ay naku.
Hoy, Roy, ako ito. Bakit hindi mo sinabi sa lolo mo na may backup plan tayo? Ang nalik ay peke pala. Dad, alam ko kung sino ang nagtaksil sa atin. Sino? Si Mr. Abbott. Si Mr. Abbott? Oh. Matagal na siyang nasa Whitman Group. Bakit niya gagawin yun? Nauna pang na-release ang proyekto. Ang Whitman Group ay nasa pinakagulong estado ngayon. Kapag mas totoo ang reaksyon ni Lolo, mas madaling maniniwala ang kabilang panig. Sa panahong ganito, doon nating malalaman kung sino ang tunay na mastermind. Kamakailan ka ba ay nakaagaw ng proyekto mula sa pamilyang Mercer? Hindi naman pag-agaw ang tawag doon. Gusto ko lang patunayan sa inyo na ang lahat mula sa pamilyang Mercer ay wala ng silbi ngayon. Anong sinabi mo? Anak ka lang ng isang siraulo. Sige, kung kaya mo, ang pamilyang Mercer ay sayo na. Nakita ko ang isang liham sa may pintuan. Sa'yo ba ito? Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ay konektado sa pamilya Mercer. Sa ganoong kahanga-hangang background, bakit ka pa pumunta kay Audrey Whitman sa simula pa lang? Maaaring hindi mo ito paniwalaan, ngunit sa totoo lang, ikaw ay nabubuhay sa loob ng isang libro. Ikaw ang pangunahing kontrabida sa kwentong ito. At si Audrey ang bida na babae sa kwentong ito, kasama ang kanyang sariling romantic lead. Kayong dalawa ay itinakdang hindi magkasama. Kung pipilitin mo ang mga bagay, dadalahan mo lang siya ng trahedya. Ngayon ang krisis sa Whitman Group ay simula lamang ng trahedyang iyon. Marami pang hindi inaasahang pangyayari ang naghihintay para sa kanya. Nasaan ang tatay ko? Hindi siya maganda ang pakiramdam. Sinabi niya sa'yo at kay Miss na kumain muna. Stuart Collins, bakit hindi ka magdala ng pagkain kay Lolo? Opo, sir. Oh, aking mahal na anak, marami ka talagang tiniis. Kapag dumating ang iyong kaarawan sa susunod na taon, maghahanda ako ng malaking party para sa iyo. Espesyal na panahon lang ito ngayon, kaya ito lang ang paraan na iisipin ng iba na ang pamilya Whitman ay talagang may problema. Hello? Hindi ako makapagtagal dito sa labas ngayon. Alam ko, iiwan ko ang regalo at aalis na ako. Ano ito? Ito ay isang painting ni Miss Irene Foster. Oo, alam kong palagi mong gustong-gusto ang kanyang mga painting. Ang pangalan ng piece na ito ay Redemption. Parang nakita ko na itong eksena sa isang lugar dati. Kahit na ako ay itinakda para sa isang masamang wakas, pipilitin ko pa ring baguhin ang lahat. Ito ang tao. Sa kalye na yon, sa ilalim mismo ng apartment building, nakunan ng lahat ng surveillance camera, pero walang kahit isang kuha ang malinaw na nakita ang mukha. Ang galing ng kanilang counter-surveillance skills, huling nakita sa labas ng slum area. Alam mo, magulo ang lugar na yon at walang monitoring. Isang tunay na pro. Batay sa pangangatawan, mukhang lampas 6 na talampakan, malamang magaling din. Kunin mo ito, ihambing mo sa lahat ng lumabas sa surveillance sa paligid ng Whitman Group. Tingnan kung may tumugma sa pangangatawan at lakad. So ang sinasabi mo, minamanmanan ka at si Audrey ng taong ito ng sabay. Bakit? Ikaw ang pangunahing kontrabida sa nobelang ito. Si Audrey ang bida sa kwentong ito. Magdadala ka lang ng trahedya sa kanya. Ngayon, ang krisis sa Whitman Group, simula lang yan ng trahedyang iyon. Hahanapin ko siya. Anak, tulad ng sinabi mo, hindi tayo magre-react sa anumang paraan. Sa ngayon, nasa pinakamababang posisyon na ang Whitman Group. Malapit na sa pinakababa. Dad, sa 2 araw na lang ang paglulunsad ng bagong produkto. Ang Whitman Group ay inaanyayahan ng lahat mula sa iba't ibang sektor. Siya. Kamakailan, patuloy na bumababa ang stock price ng Whitman Group. Inanunsyo nila ang paglulunsad ng bagong produkto. Pero ang chismis, ang kanilang 5 taong R&D ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ang core project na iyon ay halos eksaktong, katulad ng research project na inilabas ng CA noong nakaraang buwan. Hayaan mong isipin ng mga tao na may paraan pa sila. Mga desperadong pagsisikap lang yan. Ginagamit ni Blake ang kapangyarihan ng pamilyang Mercer para imbestigahan ka. Hindi sulit ang pag-aalala. Ayusin mo ang mga bagay. Sa ganoong grand launch event, hindi tayo dapat mawala. Opo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta sa aming kumpanya. Ito ang paglulunsad ng aming pinakabagong proyektong pangteknolohiya, ang Blue Horizon Initiative. Kinakatawan ng proyektong ito ang 5 taon ng kasaysayan ng kumpanya.
Pinagsama-sama nito ang aming pinakamahuhusay na siyentipiko at ito ang pinakamalaking pamumuhunan sa R.D. Kahit ilang beses pa, kahit gaano pa kahirap ang subukan mo, sisiguraduhin kung ito'y babalik sa tamang landas. Audrey, ito ang nangyayari kapag hindi mo sinusunod ang mga patakaran. MS, Whitman. Sabi mo ito'y proyektong 5 taon binuo ng Whitman Group, pero bakit ang pangunahing programa nito ay may 80% pagkakahawig sa stealth ng CA na inilunsad noong nakaraang buwan? Nagkakaisa ba ang inyong R&D team sa kanila? Ito ay tahasang pagnanakaw ng ideya. Tingnan ninyo ang kanilang brochure. Kahit ang itsura ay magkapareho talaga. MS, Whitman, pakipaliwanag po ito. Ang Whitman Group ay hindi nagnanakaw ng ideya at hindi kailanman magnanakaw ng ideya. Ang artwork na ito ay galing sa painting ni Miss Irene Foster, Abyss of the Deep. Mayroon kaming eksklusibong kasunduan sa lisensya kay Miss Irene Foster. Kaya naisip ko, kung ginagamit ito ng CA sa kanilang mga promotional materials nang walang pahintulot, hindi ba yun pagnanakaw ng ideya? Ang konsepto ng disenyo ng stealth ng CA ay inspirasyon mula sa mga medieval European painting. Hindi ito direktang kaugnay sa sining ni Miss Irene Foster. Ngunit ang Blue Horizon Initiative ng Whitman Group ay kinopya ang aming pangunahing programa. Excuse me, sino ka? Ako ang punong tagapamahala ng CA Project Infiltration Initiative. Kaya kong garantiyahan ang kinabukasan ng buong CA project. Ninakaw ng Whitman Group ang disenyo ng aming core program. Kahit na lumantad na kami, pinili pa rin nilang mag-press conference. Walang hiya. Sasagutin namin ang lahat ng gastos sa pananaliksik ng infiltration initiative mo. At saka, ibibigay namin sa'yo lahat ng materyales tungkol sa proyekto. Sa ganong kagandang kondisyon, bakit pa nila ako pipiliing isang Watson? Isang kondisyon lang. Dapat ayon sa mga materyales na ibibigay namin sa'yo ang iyong pananaliksik at kailangan mong tiyakin na higit sa 75% ang pagkakahawig pagdating ng panahon. Ikaw ang mauuna. Ang Whitman Group ay mapaparatangan ng pangungopya, mawawalan ng reputasyon at mapapalaya sa industriya o mapuputol ang kanilang pondo. At malapit na silang mabangkarota sa puntong yun. Dadagdagan pa namin ang bayad sa iyo ng 300 milyon. Sang-ayon ako. Sisiguraduhin kong mabawi ang kahihiyan noong araw na yon at gusto kong mas masaktan ka pa kaysa sa akin. Paano nakakapalagay loob ang Whitman Group na mag-press conference pa? Narinig ko na may bipolar disorder si Miss Whitman at minsay nagkakaroon ng psychotic episodes. Ang isang tulad niya, may tuturing bang tagapagmana? Sa tingin ko'y tapos na ang Whitman Group. Audrey, kung ikakansela mo ang press conference, magpublikong humingi ng tawad sa aming CA project at aminin ang pangungopya mo at bayaran ang aming mga nawala. Baka isipin kong wag nang magsampa ng kaso. Hindi siya yon. Kung talagang marunong siyang magplano, hindi niya ako ginalit sa handaan noon. May ibang gumagalaw sa likod niya. Hindi pa rin sapat yon. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? E di maghanda kang makasuhan at makulong. Huwag ka nang umasang makalabas sa bambuhay. Talagang hindi mo siya tutulungan? Malalaman niya yan. Paano niya malalaman yun? Teka, sigurado ka bang nandito siya? Base sa pagsusuri sa hugis. Kalahating oras na ang nakalipas. Lumitaw yung tao sa venue. Ang konsepto ng disenyo ng Blue Horizon Initiative ay hindi katulad ng sa Submerge. At tingnan mo, hindi man lang magkatulad ang core program. Masasabi kong kulang yun. Pakiramdam ko, ang main program ng Blue Horizon Initiative ay isang antas na mas mataas kaysa sa Submerge. Hindi makakasabay ang Submerge, di ba? Paano nangyari yon? Ito ay ang pinakabagong research and development. Imposible. Ang nakuha ko ay dapat na ang pinakabagong RD. Sinadya niya yun. Ang proyektong ito ay ang pinakamahirap na trabaho ng aming kumpanya. Inilagay namin ang aming pinakatapat na pagsisikap. At umaasa kami na ang lahat dito ay makikipagtulungan sa aming kumpanya sa venture na ito. Bakit siya umalis? Tigilan mo siya. Pwede bang makahingi ng ilang salita? Tingnan mo kung nakipagkita siya sa iba. Paano mo tutugunan ang isyong ito? Tara na, malaking balita ito. Miss Lina, pwede po bang makahingi ng ilang salita? Miss Lina. Blake, may alam ka ba? May dapat kong malaman? Hindi ka pupunta dito kung walang dahilan.
Nag-aalala ka sa akin? Hindi mo ba ako tinatanong kung ano ang dapat mong malaman? Hayaan mo, sabihin ko sa iyo. Nakatanggap ako ng sulat, Anong sulat? May nagpadala sa iyo? pero ang laman ng sulat ay medyo hindi ka panipaniwala. Sabi, ang mundo natin ay isang nobela lang. At ikaw ang bida sa nobela. Ako nga, nabuhay ulit. Ano pa ang mas hindi ka panipaniwala kaysa doon? Pero kung nobela nga ito, ano ang tungkol sa iba? Paano sila nakaayos? Ikaw? Ano ang papel mo? Ikaw ang pangunahing kontrabida sa libro. Siyempre, ako ang leading man. Seryoso? Hindi mo malamang nabasa ang mga online novels at lahat ng iyon. Pero, alam mo, ang ending kadalasan ay nagtatapos ang heroine sa hero. Kung ganon, ang pagbabuhay ko, nakasulat din ba lahat iyon? Pero noong nakaraan, ang Blue Horizon Initiative ay ninakaw. Ang Whitman Group ay nahulog sa krisis na hindi pa nangyari. At sa buhay ko ngayon, nabago ko na ang landas ko. Kaya, ano ang tunay na katotohanan? May nabanggit pa ba ang sulat? Wala na. Salamat sa pagpapasabi sa akin. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa press conference, kaya una akong aalis. Audrey, kailan mo titigilan ang pagtatapon sa akin kapag tapos ako? Anong ginagawa mo? Ito ang bayad mo. Nailigtas niya ang Whitman Group sa isang nakakagulat na paraan. Yung package ba na ipinadala mo sa kanya noon, ang nagdulot ng pagdududa sa kanya? Sa tuwing magsisimula muli ang lahat, laging may ilang maliliit na pagbabago, pero wala ni isa sa mga yon ang nakakaapekto sa kahihinatnan. Yung dalawang yon na ayaw makinig. Marami akong paraan para sa kanila. Hindi ko inasahan na mananatili kang kalmado. Napakagaling ng plano mong ginawa. Tatay, hindi mo alam kung gaano kagaling ang disenyo mula kay Precious. Tumalon ng ilang beses ang market value natin. So, itinago nyo lang sa kinto? Hindi ganon. Kapag mas kinabahan ka, lalo silang maniniwala. Talagang lumaki ka na. Mas maingat kang mag-isip kaysa sa tatay mo noong edad mo. Pero hindi ko pa rin malaman kung sino ang target ang Whitman Group. Si Lina, kontrolado lang niya. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin lahat to? Hindi ko sasabihin sa'yo. Makinig ka. Kung ibabalik kita sa pamilya Watson, ano sa palagay mo ang gagawin nila sa'yo? Hihingi sila ng totoong sagot para sa Whitman Group. Yung taong nasa likod mo. Tatapang pa ba silang protektahan ka? Pakawalan mo ako at sasabihin ko sa'yo kung sino. Hindi mo nga alam kung sino sila, di ba? Bitawan mo ako. Iuwi mo siya. Sabi niya, ang pangalan niya ay M. Sinabi ko na sa'yo, pakawalan mo ako. Sa lahat ng mga taong yon, hindi ko pa narinig ang isang taong ganon. Kaya sa tingin ko, hindi yon ang totoong pangalan nila. Iwan mo to sa akin. Tinusumpa kong hahanapin ko sila. Hoy! May bagong investor na lumapit sa team. Ito ang susunod na henerasyon ng R&D initiative ng aming company. Sigurado ako nitong mga nakaraang araw, lahat kayo ay unti-unting nakakuha ng maraming investment offers. Naniniwala ako sa kasalukuyang lakas ng Whitman Group. Kahit hindi makipagtulungan sa amin, pwede pa rin kayong mag-launch ng sarili niyong independent update. Pero, mayroon pa rin, maraming areas sa aming project na kailangan ng improvement. Ito ay pagpapakita ng aming sincerity. Joint development? Tama, ang aming company ay handang mag-provide ng kalahati ng funding at magpapasok din kami ng professional international research team para tulungan kayo sa mga technical challenges. Ang tanging kondisyon ay kapag successful ang development, ang aming company ay makakakuha ng right to use it first.
Iyon ay medyo nakakaakit na offer. Gaya ng sinabi ko, narito kami dahil talagang gusto naming makipagtulungan. Siyempre, dahil rin kayo ay may kakayahan. Para sa successful partnership. Ang pleasure ko. Audrey, ang offer na ginawa niya, ang pinakamaganda sa table ngayon. Sa totoo lang, may something sa kanya na medyo off sa akin. Off. Siguro dahil siya ay sobrang rich. Siguro nga. Miss Whitman, lunchtime na ngayon. Gusto ko sana malaman kung may honor na dalhin kayo at assistant mo para sa pagkain. Siyempre. Dito, please. Bakit parati kong nararamdamang may nagmamasid sa akin? Blake, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag kang lumingon sa iba. Bakit ka nagpapakaloko sa kalagitnaan ng gabi? Tingnan mo lang ako, okay? Sinusundan mo ba ako? Blake, lumalampas ka na. May mga pagkakamali sa pagitan natin. Pagkakamali? Blake, ngayon, kasama mo na ang pamilya Mercer. Mula ngayon, magiging maayos na ang lahat. Anong gusto mong sabihin? Sa palagay ko, kailangan kong linawin ang mga bagay. Ang hindi angkop na relasyon natin sa negosyo ay dapat nang matapos. Mabuhay na lang tayo ng magkahiwalay ng maayos. Si? Ginoong Whitman. Binibining Whitman. Ginoong Taylor. Mabuhay, mabuhay. Natutuwa talaga akong makipagtulungan sa Whitman Group. Ginoong Whitman. Oh, Ito si, Blake Mercer. ikaw yung bagong CEO ng pamilyang Mercer, di ba? Kahanga-hanga para sa isang bata pa. Kung hindi lang nakikipag-engage si Binibining Whitman sa panganay na Sutton, gusto ko talaga sanang ipakilala kayong dalawa. Pag-usapan nga natin yan, nandito rin yata ang pamilyang Sutton ngayon. Binibining Sutton. Ginoong Taylor, Ginoong Whitman, Binibining Whitman. Binibining Sutton. Ang tagal nating hindi nagkita. Kailan ba ang kasal ng mga pamilya ninyo? Ang mga bagay na ganyan, nasa mga kabataan yan. Kaming mga matatanda, hindi dapat ang nagdedesisyon yan. Totoo nga, pero sa tingin ko, maganda pa rin ang pagsasama ni na Nicholas at Miss Whitman. Dad, pupunta muna ako sa CR. Ang kakaiba. Wala naman akong ginawang mali para mag-guilty. Bakit ako dapat kabahan? Narinig kong bumalik ka sa pamilya Mercer. Magkakilala pala silang dalawa? Ngayon mo lang naalala ang pamangkin mo, tita? Huwag mo akong tawaging tita. Pinatawag kita ngayon para sabihin sa'yo, si Audrey ang pakakasalan ni Nicholas. Layuan mo siya. Ang gusto kong lapitan. Problema ko yon. Wala kang karapatang utusan ako. Kapatid mo siya. E di hayaan mo siyang kausapin ako mismo. Kasing lupit mo ang tatay mo. Dapat noon ka pa sumabay sa kanyang masunog. Magkapatid pala sina Blake at Nicholas? So ibig sabihin noon, iniwan siya ng pamilya Sutton at ng pamilya Mercer. Miss Whitman, Miss Irene Fosta, napakaswerte ko na makilala agad ang bida sa aking painting. GNG, Irene Foster. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Mga 10 taon na ang nakalipas. Nakita ko kayo at si G. Mercer noon, sa eskinita. Napakaganda ng eksenang iyon para sa akin. Kaya ipininta ko ito. 2 buwan na ang nakalipas. Dumating si G. Mercer para hanapin ako. At tinanong kung ibebenta ko sa kanya ang painting. Sinasabi mo ba na ang mag-asawa sa painting ay ako at si Blake? Siyempre, Hindi ako maaaring matagal sa labas ngayon. Alam ko, mag-iiwan lang ako ng regalo at aalis. Ano ito? Ang painting ni GNG, Irene Foster. Alam kong palagi mong nagustuhan ang kanyang mga gawa. Ang tema ng piece na ito ay tinatawag na redemption. Parang nakita ko na itong eksena saan man dati. Kaya pala pamilyar ito. noong panahong iyon, sinabi ni G. Mercer na gusto niyang ibigay ang painting na ito sa kanyang redemption.
Sinabi niya na binigyan siya nito ng dahilan para mabuhay sa mundong ito. Kaya talagang gusto ako ni Blake. Anong ginagawa mo't nagtatago ka rito? Gusto mo ba talaga ako ng ganito? Parang isang taong nanloloko sa'yo? Isang taong umaabuso sa'yo? Bakit mo ito tinatanong? Gusto ko lang malaman, sasagutin mo ba ako? Sinabi mo na tapos na tayo. Nagpapahirap ka lang ba sa akin? Alam mo namang mabuti, nang sabihin kong tapos na. Ang ibig kong sabihin ay, tapos na ang gulo natin. Hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng magsimula ulit ng normal. Kung ayaw mo, edi kalimutan mo na. Gusto ko. Noon pa man, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Kaya ngayon, ito na ba ang bagong paraan mo ng paglalaro sa akin? O naaawa ka lang sa akin? Kahit ano ang mangyari, ako lang ang nandito para sa'yo. Hindi ka na pwedeng humanap ng iba. Masakit ba? Gusto ko ang mga markang iniwan mo sa akin. Basta gusto mo, mahalaga yon. Basta, mahawakan ko lang ang pagmamahal mo, ayos na yon. Sapat na yon. Ate, may silbi talaga ako. Matutulungan kitang i-upgrade ang core technology ng kumpanya mo. Marami pa akong kayang gawin. Bakit biglang namula ang mukha mo? Mainit lang ng konti. Ako rin. Hoy, anak, bakit nakabukas pa ang pinto sa harap? Kahit maganda ang seguridad dito sa Oak Ridge Estates, hindi ka dapat ganyan kabaya, Audrey. Audrey, Nandito pa ang tatay ko. Bawasan mo ang boses mo. Audrey, pwede mong subukang magustuhan ako ng kaunti. Hindi naman kailangan kasing dami ng pagmamahal ko sa'yo. Isipin mo lang ako ng kaunti araw-araw. At kapag ginawa mo, hayaan mo itong magpasaya sa'yo ng kaunti. Anak, nandyan ka ba? Anak, Tatay, bakit hindi ka pa natutulog? Kala ko kasi may narinig akong kausap ka. tatay, nagising lang ako. Yun lang. Matulog ka ng maaga. Kumusta, Ginoong Whitman? Baka hindi ito ang pinakaangkop na paraan para magkakilala. Sana sa susunod ay magkita tayo sa isang formal na okasyon. Sina Blake at Audrey ay muling nagkita ng pribado. Oo, ang dalawa nila ay nanguli pa ng ama ni Miss Whitman. Malinaw naman na hindi sila opisyal na magkasama, pero patuloy pa rin silang naaakit sa isa't isa. Paulit-ulit, ginagawa ang parehong mga pagkakamali. Sa palagay mo, bakit ganon? Sige na, magsalita ka. Siguro dahil pareho silang may mga isyo sa kalusugang pangkaisipan. Ang sinabi mo ay hindi naman talaga mali. Kahit na ganon, kailangan pa rin silang paghiwalayin. Ano ba talaga ang gagawin mo tungkol dito? Patayin mo na lang kaya sila. Kung gagana yon, ginawa ko na yon matagal na. Pero, sa palagay ko, kailangan talaga nating itulak ang opisyal na pagtatambal. Tayo ang pinakaunang nakarating dito. Eksperto talaga sila sa pagiging late. Nasa bar ako kasama ni na Ella Parker at iba pa. Ipinagdiriwang namin ang kaarawan ni Abby ngayong gabi. Uuna na ako sa pag-order ng inumin. Siguraduhin mong pabilisin mo sila. Nakita mo ba, ang isang babaeng ganito ang taas kamakailan? Ngayon, dinala niya ako sa Northgate sa nakaraang buhay ko. Maghiwa-hiwalay tayo at maghanap dito. Hindi ako makapaniwalang nalaman niya. Hindi ako dapat mawalan ng lakas dito.
Hindi nila nakita. Wala rin dito. Anong gagawin natin ngayon? Tara na. Audrey, ako si Blake. Hindi ba masakit yon? Audrey, ako si Blake. Blake, Audrey, sinusubukan mo ba akong guluhin? Gusto ko. Kung gusto mo, tigilan mo na ang pagtatago sa akin. Nasira na ba ito sa wakas? Pwede kang magpakalakas ng kaunti. Gusto ko ang kahit anong gawin mo sa akin. Sa tingin ko, baka magkasakit ako. Nahawa ako sa bagay na ito na tinatawag na Audrey withdrawal. Hindi lang ito pagnanasa sa mabilisang kilig. Gusto ko ng isang bagay sa'yo na pangmatagalan. Isang pagmamahal na hindi kailanman kumukupas. Magandang umaga, mahal. Pagkatapos mong magpakasaya sa akin, ayaw mo na sa akin. hindi totoo yan. Kahapon, halos hindi mo ako mapigilan, pero hindi mo naman sinabing ayaw mo sa akin. Paano naman ako magiging ayaw sa'yo? Kagabi, bakit ka sumipot? Nag-message ako, gusto kitang sunduin. Pero hindi ka sumagot. Nag-alala ako, bakit ka biglang inatake? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng liham tungkol sa isang mundo sa nobela? Oo, naniniwala ako. Ako ang bida. Palagi akong magiging kasama mo. Minsan na naginip ako. Napaulit-ulit kitang sinasaktan. At pagkatapos mong bumalik sa pamilya Mercer, ang Whitman Group ay laging tinatamaan ng malakas. Sa huli, nabangkarote ang Whitman Group, at ang tatay at lolo ko ay parehong naaksidente rin. Kaya, pinaghihinalaan mo ako? Hindi mo gagawin yon. Ako pa mismo ang magmamakaawa sa'yo. Napatawarin ang Whitman Group, pero dinukot ako at dinala sa Northgate. Kagabi, sa bar, nakita ko yung mga dumukot sa akin. Kahit na bangungot lang yan, tutulungan kitang durugin yan. Yung lalaking sumipot sa bar, tinatawag nila siyang matandang multo. Peke lahat ng impormasyon ng pagkakakilanlan niya ngayon. Pinaghihinalaan kong siya. Isang ilegal na emigrante? Oo. Ilang beses na siyang nagpalit ng pagkakakilanlan noon. Yung mga nakakita sa kanya, may nagsasabing sira ulo, may nagsasabi namang delinkwente lang, pero mas importante. Siya at yung lalaking naka-baseball cap noon, parehong-pareho ang pangangatawan at itsura. Yun ang tunay niyang pagkatao. Siya yung nasa lugar nung araw na yon, yung taong pinoprotektahan niya. Siya ang tunay nating hinahanap. Pero tiningnan ko lahat ng surveillance nung araw na yon, walang kasama siya. Kung ganoon lang kadaling malaman, hindi siya magtatagal na nakatago. Pero malalaman ko kung sino siya. Sino mang magtatangka kay Audrey, hindi ko sila palalampasin. Pasensya sa pagbisita ng walang paalam. Pero dahil tungkol ito sa Blake, sa tingin ko, bilang kanyang tiyahin, kailangan kong personal na pumunta rito. Miss Sutton, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Nandito ako para hikayat kang umalis sa Blake. Siguro dapat kong tanong muna, gaano ba talaga ang alam mo tungkol sa Blake? Siguro mas alam ko pa kaysa sa'yo. Hindi ba sa tingin mo nakakatakot siya? Kinamumuhian ko ang tunay na ama ni Blake Mercer.
At mas kinamumuhian ko ang pamilya Mercer dahil ganap na nilang sinira ang aking elder sister. Ang dugo niya ay dumadaloy sa mga ugat ni Blake. Magkapareho sila sa kaibuturan. Isang antas ng pagiging mapang-ari at pangangailangan sa kontrol na sobra. Audrey, talagang inaasahan ko hindi ka magtatapos tulad ng aking elder sister balang araw. Miss Sutton, bakit madali kang humusga sa isang bata dahil lang sa paraan ng ama niya sa pagtrato sa ina niya? Marahil hindi mo alam. Pagkatapos bumalik si Blake sa pamilya Mercer, pinagtatapon niya lahat ng malayong kamag-anak sa pamilya at walang ni isang natira na dati ng bully sa kanya. Ang paraan niya ay mas malala kaysa sa ama niya noon. Talaga bang iniisip ni Miss Sutton? Dapat pasalamatan ni Blake ang mga nambuli sa kanya? Sa tingin ko lang sobra na siya. Sa huli, pamilya sila, magkadugo. Madaling maging walang pakialam kapag hindi iyong sugat. Noong 10 taong gulang si Blake, pinalayas siya sa bahay. Naghirap siya sa labas. Hindi ba ikaw, bilang kanyang tiyahin, namatay lang din sa pagtingin? Pagkakamag-anak at dugo? Biro lang ba iyon ng pamilya Sutton na ginawa? Ang Blake ngayon hindi na siya ang dating tao. May mga tao na nagmamalasakit sa kanya. Miss Sutton, ingat. Narinig mo ang lahat. Ano ba talaga ang narinig mo? Mahal? Mula ngayon, dapat mong alagaan ako ng mabuti. Blake? Mula ngayon, nandito na ako para sa'yo. At ako lang ang pwedeng manggulo sa'yo. Yung taong nakita mo sa bar ay siya rin yung nagpadala sa akin ng mga liham noon. Sabi sa liham, ikaw ang bida. Pero pinagbawalan kang lumapit sa akin. Tumayo ka kay Blake. Huwag kang makikipag-ugnayan sa kanya kailanman. Kung magagawa mo yan, lahat ng utang ni Blake sa akin, papatawarin ko ng buo. Mukhang lahat ng ginagawa ng taong yon ay para lang ihiwalay ako kay Blake. Ginoong Sutton, Ma'am, natutuwa akong naaalala mo pa rin ako, Ginoong Sutton. may kailangan po ba kayo? Huwag kang masyadong mag-alala, Ginoong Sutton. Noon, Ginoong Sutton, napagligtas mo ang iyong nobya at nakababatang kapatid sa tamang oras at mukhang ako ang dapat mong pasalamatan para doon. Sa totoo lang, kaibigan kita, isang taong hindi pinansin ang kabaitan at hindi tunay na nakita. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Isang pasyenteng may mental, tulad ng iyong ama, isang unpredictable na bombang pumuputok, ninakaw ang nobya na pinaniniwalaan mong sa iyo mula pagkabata. Ayos lang ba talaga sa iyo yon? Matutulungan kitang makuha ang babae mo pabalik. Sinasabi mong tutulungan mo akong maibalik si Audrey? Tama, kahit ano ang gawin. Gayunpaman, marami akong leverage. Basta't wala si Blake sa pamilya Mercer at sa iyong buong grupo, yun lang ang kailangan. Kaya, ano ang masasabi mo? Bakit? Maaari akong maging tapat sa iyo? Ayaw ko kay Blake. Yan ang dahilan ko para tulungan ka. Pag-iisipan ko muna. Tungkol noong nakaraan. Salamat. Bakit ang formal? Nobya mo naman ako. Nagtataka ako kung magugustuhan mo ang sorpresa ko. Bakit niya magugustuhan ng isang malungkot, walang kwentang kontrabida na tulad mo? Sila ang tunay na mga bida, malalaman niya ang katotohanan. At ikaw, ang magnanakaw, nararapat sa impyerno. Ginoong Whitman, si Nicholas ang anak ng ate ko. Lumaki siya sa pamilya Sutton at nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon. Nakipag-engage na siya kay Audrey mula pa noong bata sila. Ngayong pareho na silang nasa 8 gulang, panahon na para magpakasal sila. Lumalaki ang mga bata, may sarili na silang mga opinyon. Bilang mga nakatatanda, kung patuloy tayong magmamaliit at makikialam, magdudulot lang ito ng hinanakit sa atin. Bata pa si Audrey at hindi niya ito naiintindihan. Ngunit nasaksihan mo ang lahat noon. Paano mo nasabing ganyan? Bata man si Audrey, mas matalino siya kaysa sa kanyang ama at sa akin. Dapat siya ang gumawa ng desisyong ito. Walang saysay ang pagsabi sa akin. Ngunit ikaw ang kanyang lolo. Ikaw din ang tunay na tita ni Blake. Hindi ba't labis na pinapanigan mo siya? Hindi naman talaga pamangkin ko si Blake. Nababaliw na siya. Nababaliw? Ang kanyang pagkilos ngayon ay halos katulad ng kanyang ama. Hindi ba kayong mga Whitman ay nababahala na mauulit ang kasaysayan? Si Raulo.
Okay lang, gusto kita. Kahit sino ka pa man, gusto pa rin kita. Lolo, Miss Sutton, hayaan niyo akong magpakilala ng formal. Ito ang boyfriend ko. At ang magiging partner ko sa hinaharap, si Blake Mercer. Sa totoo lang, ang taong yon, ikaw at si Blake ang target. Bigyan mo lang ako ng konting oras, matutulungan ko kayo. Masyadong seloso si Blake. Ako lang ang laman ng puso niya. Ayoko siyang masaktan. Pero sa totoo lang, nakakainggit naman yung lalaking yon. Si Audrey din ang pag-ibig ng buhay ko. Hindi yan magbabago kailanman. Kahit anong gawin nila, pinipilit pa rin nilang magkasama. Anong problema? Hindi ko alam kung bakit. Bigla lang, masakit talaga ang dibdib ko. Hello? Kamag-anak ka ba ni Stephen Whitman? Nakasangkot siya sa malaking aksidente ng kotse. Nasa Central General Hospital siya ngayon. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari sa tatay ko? Hindi ba sinabi ko na sa kanya? Huwag munang magmaneho? Talagang sinusunod ni Mr. Whitman ang sinasabi mo. Hindi kami nagmaneho at hindi rin kami sumakay sa kotse. Naglakad lang kami sa tabi ng kalsada. Nakasama kami sa sunod-sunod na banggaan. Buti na lang, mabilis ang rescue. Wala na siya sa peligro ngayon. Ipasa ko muna ang mga papeles. Akala ko na agapan ko na ito. Paano nangyari ang ganitong pagkakataon? Siguro siya talaga. Ang buong pangyayari ay konektado sa kanya. Audrey, huwag kang matakot. Nandito ako. Tutulungan ko kang huliin siya at ipapabayad sa kanya ang nararapat. Kahit anong gawin ko, parang may mga mata na nakatingin sa amin sa likod. Nag-aabang sa reaksyon namin. Hindi na ako makapaghintay. Papunta na siya rito. Sige, sige. Sige, ang galing niyan. Magwa-work kaya talaga ito? Kung ang gusto niya ay paghiwalayin tayo, mas magiging balisa siya kapag mas malapit tayo sa isa't isa. Parang, may sarili kang motibo sa ginagawa mo. Totoo ang bitag, pero gusto ko lang talagang ipagmalaki na kasama kita sa publiko. Baka hindi siya sumipot ngayon, pero habang patuloy tayong lumalabas ng magkasama base sa mga ginawa niya noon, tiyak na hindi siya makakatigil. Ngayon naman, oras na para maranasan ito ng isang mapalad na miyembro ng madla. Pakiusap. Ang binibining ito, lumapit ka na sa entablado. Kung gusto mong subukan, sige lang. Binibining Whitman. Nagkita na naman tayo. Ikaw pala, anong gusto mong gawin? Paulit-ulit kitang pinayuhan. Kaya dinala kita rito. Kung gusto mong maniwala ako sa'yo, dapat may ipakita kang konting sinseridad. Kung basta-basta na lang akong maniniwala sa sinumang tao na magsasabi sa harap ko, Paano kita mapapaniwala? tingnan natin kung ano ang kaya mong ialok. Kung sasabihin ko sa'yo, kung magpapatuloy kang makipag-isa kay Lucy, malulupig ang Jung Group ng Lu Group, mawawala sa'yo ang pamilya mo. Nangyari yan sa nakaraang buhay ko. Kaya, ang mga bagay na yon, siya ang may gawa ng lahat ng yon. Kung hindi ako sa kanya, kanino dapat? Sa nobyo mong si Payan. Siya ang tunay mong hantungan. Alam din niya si Payan, pero hindi pa naaanunsyo ang kasunduan sa pag-iisang dibdib ng dalawang pamilya. Konti lang ang nakakaalam. Sino ba talaga siya? Kung sa kanya ako, maiiwasan ng Jiang family ang lahat ng sinabi mo? Siyempre, Gagara ng tiya mo? gagara ng tiya ko. Magandang pakikipagtulungan. Alam kong mapagkakatiwalaan kita, di ba? Sa mundong ito, ako lang ang tunay na makakatulong sa iyo sa lahat ng paraan. Kaya, ikaw talaga. Matalino ka nga, paulit-ulit na naglalagay ng mga bitag. Pero hindi ka talaga nagtagumpay.
Anong ibig mong sabihin na hindi ako nagtagumpay? Hindi ko man lang ginawa kahit ano sa nakaraang buhay ko. Mayroon bang hindi ko alam tungkol sa nakaraan? Curious ka tungkol dyan, di ba? Ang ekspresyon sa mukha mo, hindi ako napapagod makita ito. Pagmamahal at pagkamuhi, sabay-sabay. Kahit na mas maaga ito ng kaunti kaysa dati. Masyado kang matigas ang ulo. Wala akong choice kundi i-advance ang mga plano ko. Ipadala ka sa lugar na iyon para matuto kang magpakabait. Dahil alam mo nang inilagay namin ang bitag sa'yo ng paulit-ulit, paano nangyaring di pumasok sa isip mo na palabas lang ang gabing to, ang mga tao mo sa labas, na ayos na sila? Kung kaya mong ayusin ang mga iyon, bakit di mo napansin na may pampasabog dito? Maaari kitang bigyan ng isang huling pagkakataon. May dalawa kang pagpipilian. Kayo, pumili kung sino ang mabubuhay. Kahit gaano kalalim ang pag-ibig. Pagdating sa ugali ng tao, pipiliin pa rin ng mga tao kung ano ang pinakamakabubuti sa kanila. May 30 segundo kayo para magdesisyon. Kapag tapos na ang oras, sabay-sabay kayong mamamatay dito. Wala kaming pipiliin. Kung mamamatay akong kasama ka, iyon din ay isang uri ng pagtatapos. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang pakiramdam na may mga matang laging nakatingin sa akin, mula sa likod, na umaayon sa bawat galaw natin. Hindi na ako makapaghintay pa. May plano ako. Pero ang lalaking ito ay napakatuso. Nag-aalala lang ako na mababasa niya ito. Iyon mismo ang gusto kong gawin niya. May isip niyang sinusubukan nating siya ang lumabas. Hindi ka panipaniwalang mayabang siya. Hindi siya mananatiling nagtatago. Malamang susubukan niyang baligtarin ito sa atin. Tapos titindig doon, mayabang, at maghahambog na nalaman na niya ang plano natin. Sa ganoon, malalaman natin kung sino siya. Habang mas nagkakaisa tayo, lalo siyang magiging desperado. Ganoon nating susubukan kung ano talaga ang gusto niya. Gusto nyo talagang magkasamang mamatay kaysa maghiwalay na lumabas dito. Kailangan na lang nating simulan ulit. Parang nanalo tayo sa pustahan. Bukod sa paghihiwalay sa amin at pagpapakasal sa'yo kay Nicholas, hindi siya pwedeng hayaan na mamatay tayo. Kung ang misyon ko ay pagpapakasal sa inyong dalawa, sa tingin ko natapos ko na iyon. Noong unang buhay, Ang misyon, ako ay isang strategist. Ang buhay ko ay medyo normal, pero matatag at masaya. Pero dahil lang sa isang random comment, napunta ako sa mundo ng libro. Dapat siguraduhin ko na magkatuluyan ang main couple para matapos ang misyon ko. ang main couple? Yon ay tayo. Pero ikaw, ang masamang villain, palaging nakaharang sa heroine na nagpapamahal sa iyo sa kanya. Naranasan ko ito ng 12 ng beses, mahigit 12 ng beses, at hindi pa natatapos ang misyon ko. Ang leading man? Oo, kahit sino ang mahalin mo, iyon ang leading man. Nagsinungaling ka sa akin. Babe, sorry. Tumahimik. Bakit hindi mo ako pinapansin? Kaya malamang mag-fail ako ulit ngayon. Baka ang pagiging patay na magkasama ang tanging paraan. Tunog ng pagsabog? May narinig akong pagsabog, at bigla ako bumalik. Kailan nangyari ito? Kayong dalawa, tumahimik. Talagang mananalo ako. Buti na lang may lihim na daan sa ilalim ng lupa ang kwarto. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Audrey, nakaugat ka ng malalim sa puso ko, sa bawat hininga ko. Tanging pag-ibig ang nagpapalago sa akin. Kaya tunay kong nararamdaman ang pagiging buhay.